Hi, my name is Engineer Riden Civilches Jr. At sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano isolve yung flow rate problem in differential equation na topic, no? So, but before that, gusto ko muna i-shout out yung nag-request nito at estudyante ko siya sa BSEE Today ng CTU Dumanhog Campus. Walang iba kundi si Kier Carlos Libatan. Shout out sa iyo. So, let us continue with our main topic. So, problem number 1. So, basahin ko lang. In a tank are 100 liters of brine containing 50 kilogram total of dissolved salt. Pure water is allowed to run into the tank at the rate of 3 liters a minute. So, brine runs out of the tank at the rate of 2 liters a minute. The instantaneous concentration in the tank is kept uniform by stirring. So after that, recall lang natin no yung formula or general equation no ng flow rate sa differential equation, which is yung dq over dt is equals to rate of gain minus rate of loss. So paano nga ba paano ay apply tong given na to dito sa formula? So rate of gain, ito yung papasok no. So papasok sa tangke. Tapos yung rate of loss is yung rate ng tubig palabas ng tangke. So drawing ko lang yung tangke no. So para mas maintindihan ng lahat, para mas madali yung pag-solve natin ng problem na ganito. So drawing ka lang ng kahit front view ng tangke no. So box 'yan. Tapos yung laman niya is 100 liters, di ba? So 100 liters. Tapos meron siyang na-dissolve na 50 kilograms of salt dito sa 100 liters, no? So meron siyang 50 kilograms na salt. Tapos yung papasok na pure water sa tangke, meron siyang rate na 3 liters per minute, di ba? So nakita nyo naman sa problem. Tapos yung palabas naman, meron siya siguro ditong gripo, no? So meron siyang outlet na palabas yung tubig, so which is 2 liters per minute. So after natin maintindihan yung problem, yung drawing, at meron tayong direction kung ano yung kukunin natin. So meron na tayo ditong rate of gain minus rate of loss. So lagay ko lang yung na-simplify ko na formula dito, no? So rate of gain, so dito niya yung rate of gain niya, yung BE. Tapos yung rate of loss is if FQ over initial volume to V sub 0 plus E minus F, tapos multiplied by the time. So ano nga ba yung B dito? Yung B dito is yung solution, yung papasok sa tangke. 'Di ba? Pag may tangke ka, may tangke, 'di ba? May tangke ka dito. 'Di ba tangke to? Tapos yung brine naman is yung papasok, 'di ba? Yung kanina, papasok. Meron kasing time na pure water yung ilagay or may halo na siyang kahit na chemical, or dito sa problem salt yung ginamit na pang mix niya. So meron siyang mixture of the salt. Kumpara dito is pure water to, kaya 0 yung B dito. Tapos yung E naman is yung rate of the water papasok sa tangke. Tapos yung F naman is yung rate ng tubig palabas ng tangke. Tapos yung Q, ito yung mass ng salt na kukunin natin mamaya. Tapos yung V, yung initial volume sa tangke. Tapos multiplied by time. So E minus F lang na, so yung rate lang din ng tubig. So tuloy lang natin. So substitute ko lang yung value ng B, which is 0. Bakit? 'Di ba? Pure water to, wala siyang halong asin or salt, 'di ba? Kaya naging 0 siya. Tapos yung E naman is papasok sa tangke, which is yung rate ng tubig na papasok is 3 liters per minute. Minus F, which is 2 liters per minute, ito yung rate ng palabas, 'di ba? So 2Q all over yung volume niya initial is 100 liters. Tapos plus E minus F, so 3 minus 2. So 1 lang yan. Tapos multiplied by the time, so T, no? T. Nakakalito naman, plus tapos T, no? So T yan ha, tapos ito plus.
Tapos meron tayong simplify lang natin ulit. So 0, tapos negative yung natira, negative 2q over 100 plus capital letter ko lang to para di malito, no? So ayan, so copy ko lang to, dq over the dt. Tapos kung nakikita nyo naman, so variable separable lang yan, di ba? So cross multiply nyo lang to, yung 100 plus t dyan na lang, tapos yung q lipat natin dito, tapos yung dt naman lipat natin doon. So magiging mangyari nyan is dq over q, variable separable lang to ha, so kaya madali lang, di ba? So negative 2 dt over 100 plus the time, di ba? So integrate both sides. So integral of dq over q, ang ano nan is ln q, di ba? Equals negative 2 ln 100 plus t tapos plus c, di ba? Sa pag mag-integrate tayo is wag natin kalimutan yung plus c, always talaga yan. Tapos yun, ito na yung pinaka general equation natin, no, na gagamitin natin sa pag-solve sa problem na ito. Tapos solve lang natin yung c, yung value ng c, di ba, yung constant. So at time 0, di ba, initial time, tapos yung q natin which is yung 50 kilograms, di ba? 50 kilograms. Tapos substitute lang natin yan. So ln 50 is equal to negative 2 ln, diba, 100 plus 0, so 100 yan, plus c, diba? So c, so lipat ko lang to doon sa ln 50, kaya nangyari nyan ln 50 plus 2 ln, so yung value ng c, so by using calculator, yung c dito is 13.1224. So ayan, meron na tayong value ng c. Kaya masolve na natin yung q at time 1 hour, diba? So at time, diba 1 hour to, pero minute yung ginamit sa problem, kaya convert nyo lang into minutes. So 1 hour is equals to 60 minutes yan. Tapos yung q, which is yung unknown, diba? Yan lang. Tapos substitute nyo lang to gamit yung general equation, which is yung ln q, yung q yung ano natin, di ba? So negative 2 ln of 160 na yan, di ba? 100 plus 60. Tapos plus yung value ng c natin, yung constant. So 13.1224. So by using calculator, yung negative 2 ln 160 plus 13.1224 is equal to 2.972, diba? Para ma-solve yung q, maglagay tayo ng Euler's both side, no? Euler's constant, diba? So e ln q, so cancel yan, diba? Cancel yan. Tapos equal to e to the power of 972. So basically, yung q natin is equal to 19.53 kilograms, diba? So ganun lang, diba? Madali lang. So tuloy lang natin, ano? So problem number 2. So, a salt water initially contains 5 pounds of salt in 10 pounds of fluid. So napansin nyo, yung 10 pounds, yung volume niya is naka-pounds, yung unit niya. So if water flows in at the rate of 1/2 gallons per minute and the mixture flows out at the same rate. So same rate lang pala, no, yung palabas tsaka papasok yung tubig sa isang tangke. So how much salt is present after 20 minutes? So yun lang natin yung value ng P, which is 0 kasi wala tayong given na brine solution na papasok sa tangke. So 0 to, tapos multiplied by the rate ng
tubig papunta dun sa tangke, which is yung 0.5, diba? So 1 half. Tapos minus the F, yung outlet na, I mean palabas na rate ng tubig, which is same lang din dun sa papasok, which is 0.5 din, diba? Sinabi sa problem. 0.5 Q over volume initial or initial volume, which is 10. Diba? Ito yung fluid or sabi natin tubig, diba? Tubig, water. Plus the value of the E minus the F, no? So same lang, kaya 0 yan. So wala na tayong ilalagay dito kasi 0, no? Tapos dq over dt is equals to negative, yung 1 half dito mapunta, yung 2 ma-multiply sa 10, kaya magiging 20 yan. Tapos variable separable, yung dt on the right side, tapos yung q is papunta doon sa baba ng dq, diba? So dq, ito rin yung 20 is papunta doon, so cross multiply. So ang mangyayari niyan is 20 dq over the q is equal to negative dt. Ito variable separable. Tapos integrate both sides lang, so magiging general equation natin 20 ln q is equal to negative t plus c. Ito na yung magiging general equation natin. Para ma-solve tong c, gamit lang natin yung initial time, which is yung 0, diba? Time 0, tapos yung q natin is 5 pounds. Substitute lang natin to. So 20 ln 5 is equal to negative, yung t natin is 0, diba? So initial time, so 0 plus c, no? So basically yung c natin or constant is 20 ln 5. By using calculator, we can get that 20 ln 5 is equal to 32.1888, diba? So meron na tayong c. Tapos compute ulit natin yung salt after 20 minutes. So at time 20 minutes, yung q natin is unknown, diba? Gamitin ulit natin tong general equation, 20 ln, yung q is unknown, diba? So yung t natin is 20, so negative 20 plus c, yung value na nakuha natin kanina, which is 32.188, no? So compute lang natin to. So magiging mangyari niyan is 12.188, diba? So dito yung 20, rectang divide ko na lang dito, no? Para yung ln q is equal to, calculator ulit, so 0.6094, 9 yun na, 9 tsaka 4. Ito yung ln q natin. Para makuha natin tong q, tapos makancel to, lagay lang tayo both sides ng Euler's constant, no? Para magiging mangyari nyan, yung q is equal to 1.84 pounds. Yan, pounds, diba? So yun lang, ganun lang kadali. So bago ko nga pala tapusin yung video na to, gusto ko muna i-shoutout yung estudyante ko na si Miko B. Orlanes, tsaka yung classmate ko sa college, no, Cristo Rey de los Santos. Shoutout sa inyo. And for more content like this, follow my Facebook account and subscribe to my YouTube channel. See you next video.